Muy bien. Lección 95, Mood and Tense in Spanish, o modo y tiempo verbal en español. So last time, ang pinag-aralan natin ay yung tense. So sana hindi na kayo nalilito ano ba yung tense. Kumbaga, meron na kayong idea or knowledge ano yung tense sa Spanish. Isa kasi sa mga konseptong madalas na nakakalito sa mga estudyante ay yung difference po ng tense at mood. Marami sa atin kasi nakarinig na ng salitang tense at yun yung halos lahat na pag-aralan na natin, 'di ba? Yung mga tense. Pero hindi pa kayo ganun ka familiar sa term na mood, no? Pagdating sa grammar. Pero napakahalaga po kasi na malaman natin or ma-distinguish natin yung pagkakaiba ng dalawa. Okay, kasi mahalaga yan sa Spanish grammar. So sa lesson na ito, pag-aaralan natin ulit review of tense at ano ba yung mood. Ito ba yung mood na wala ako sa mood o ginaganahan ako? Ano ba yung mood na yan? Ano yung pagkakaiba ng dalawa? At ano ba yung tatlong mood sa Spanish? At ito yung kailan ba natin ginagamit itong tatlong mood na ito? Yung tatlong mood kasi na ito ay indicative, imperative, and subjunctive. So, review lang natin. ¿Qué es el tiempo verbal? Ano ba ang tense o tiempo verbal? Ito yung tumutukoy ulit, no? Na pag-aralan na natin last time. Sa panahon kung kailan nagaganap ang kilos o action ng pandiwa or action word. So sa madaling salita, sinasagot nito ang tanong na kailan nangyari ang kilos. So may tatlong pangunahing time references, yung presente, pasado at futuro. So clear na yan, 'di ba? So for example, presente, yo estudio Espanyol. So yung action nangyayari sa kasalukuyan. Pasado, yo estudié Espanyol. Ang aksyon nangyari na sa past, sa nakaraan. And futuro, yo estudiaré Espanyol. Ang action mangyayari pa lamang sa hinaharap. Napag-aralan na rin natin yung preterito perfecto. For example, he comido. En preterito pluscuamperfecto, había comido antes de salir. Okay? Napag-aralan na rin natin ng ilan sa mga simple tense and compound tense. Ano ba yung simple tense? Binubuo lang ito ng isang pandiwa, isang word. So for example, estudio, Espanyol. Yung compound tense, ito yung present perfect at past perfect, ginagamitan ng helping verb or auxiliary verb na haber. So, he estudiado Espanyol, dalawa, kaya compound, no? Dalawa. He estudiado Espanyol. So again, mahalagang tandaan, yung tense, sinasabi lang niya kung kailan nangyari ang action. Pero, ang tense, hindi niya sinasabi kung sure ba yung nagsasalita sa sinasabi niya. Kung may duda ba yung sinasabi niya. Kung utos ba yon, kung kagustuhan ba, or posibilidad ba. So, dito papasok yung concept ng mood. Okay? So ano ba yung mood? El modo verbal. Kung ang tense, tumutukoy yan sa panahon ng action, ang mood naman ay tumutukoy sa paraan ng pagpapahayag na nagsasalita. So ang mood, nagpapakita yan ng perspective, pananaw, o attitude na nagsasalita tungkol sa kanyang sinasabi. So hindi sinasagot yung tanong na kailan nangyari, sa halip sinasagot ng mood ang tanong na paano tinitingnan ng nagsasalita or ng speaker ang impormasyon na sinasabi niya. Bigyan ko kayo ng halimbawa para medyo maging klaro. So for example, unang pangungusap, Victoria estudia Espanyol. Nag-aaral ng Espanyol si Victoria. Yung pangungusap na number two, no, na iba ang mood, es posible que Victoria estudie Espanyol. Pansinin niyo yung estudie. Iba yung conjugation niya, di ba? Posibleng nag-aaral ng Espanyol si Victoria. Pansinin ninyo na itong parehong pangungusap na ito, tumutukoy siya sa kasalukuyan. Di ba?
Present tense, yung dalawang pangungusap. Pero, magkaiba yung mood niya. Yung unang pangungusap, pinapakita nung nagsasabi ng Victoria Estudia Espanyol, na ang sinasabi niya ay fact, katotohanan. Yung pangalawa naman, pinapakita na nagsasalita na hindi siya sigurado, opinion niya lang, o posibilidad lamang ang kanyang sinasabi. Napansin niyo, mga kasama? So magkaiba yung mood ng dalawa. So tatlo ang mood sa Spanish. Yung dalawa dito na pag-aralan na natin, yung indicative, modo indicativo, ito yung mood na ang ginagamit ito pangunahin sa mga fact, reality at certainty. So halos lahat na napag-aralan nating verb tense ay indicative. Okay? So far. Kasi ang sinasabi lang ay facts, reality, certainty. Yung imperative naman o modo imperativo, ito yung commands, orders, instructions. Dito papasok yung pangatlong mood na pag-aaralan natin or sisimulan nating pag-aralan, ang modo subjuntibo. Ginagamit ang subjunctive mood o modo subjuntibo kapag ang sinasabi mo ay mga duda, emotions, wishes, at possibilities o mga posibleng mangyari. Okay, so isa-isahin lang muna natin yung mood. So yung modo indicativo or indicative mood, ito yung unang mood na natutunan na natin, no, ng halos lahat na nag-aaral ng Spanish. Sa katunayan, ginagamit na natin ito bago pa natin malaman na mayroon palang tinatawag na mood. So yung indicative, ginagamit kapag ang nagsasalita o ang speaker ay naniniwalang totoo ang kanyang sinasabi, nagbibigay ng impormasyon, naglalarawan ng realidad, nagsasabi ng facts, at nagsasalaysay ng mga pangyayaring itinuturing niyang sigurado. So yung indicative, yung speaker, ang sinasabi niya para sa speaker, no, para sa kanya, ang sinasabi niya ay katotohanan or facts. Halimbawa, los gatos persiguen ratones. Hinahabol ng mga pusa ang mga daga. So ito ay pangkalahatang katotohanan. La tierra gira alrededor del sol. La tierra gira alrededor del sol. Umiikot ang daigdig o ang mundo sa paligid ng araw. Ito ay isang scientific fact. Ella es la directora de la escuela. So, direktang impormasyon. Siya ang punong guro ng paaralan. Sé que Juan trabaja aquí. Alam kong dito nagtatrabaho si Juan. So, yung fact na sinabi mong sé, alam ko, so ibig sabihin para sa akin, fact iyon yung sinasabi ko, may katiyakan yung speaker or yung nagsasalita. So, karaniwan sa mga nagtitrigger ng indicative mood, again, yung indicative, kapag sure ka, may katiyakan, may certainty, karaniwang ginagamit ay indicative mood. So, may mga triggers or yung mga salita na nagtitrigger ng indicative mood. So, for example, alam kong blank, sé que o sabemos que, alam natin, etc. Estoy seguro de que, sure ako o sigurado ako na. So usually yung estar seguro may de que, hindi lang que, may de. Nakakabit na siya. Es verdad que, totoong blank, está claro que, malinaw na blank. So itong mga trigger phrases or words, nagpapakita na yung sinasabi ng speaker or ang pangungusap ay indicative. So for example, estoy seguro de que Victoria estudia español. So napansin niyo yung estudia, normal na conjugation, indicative, no? Sure ako o sigurado akong nag-aaral ng Espanyol si Victoria. So indicative ang ginagamit natin dahil walang pagdududa ang speaker o yung nagsasalita. So yan yung first na mood, indicative mood kapag ang sinasabi mo para sa'yo na bilang speaker ay katotohanan or fact. Next, yung modo imperatibo or yung command forms, yung imperative mood, no? Napag-aralan na natin yan, yung mga utos, no? Ginagamit ang imperative mood o modo imperatibo pang mag-uutos, magbigay ng instruction, magbigay ng request, magbigay ng babala, magbigay ng direksyon. So for example,
Habla más despacio. Magsalita ka ng mas mabagal. So mood yon yung pag-uutos. Escuchen atentamente. Makinig kayong mabuti. No corras. Huwag kang tumakbo. Estudien para el examen. Mag-aral kayo para sa pagsusulit. So yung imperative, hindi siya tungkol sa facts, possibilities or pagdududa, kundi pagpapagawa or pag-uutos ng isang action sa ibang tao. Ngayon, eto, prestenme su atención, por favor. Pay attention na. Introduction al modo subjuntivo. So, yung subjunctive, ito yung pinaka-importanting konsepto sa Espanyol at kadalasang isa sa pinaka mapanghamong bahagi or challenging part sa mga student. So, ano ba yung subjuntibo or subjunctive? Ito ay isa sa tatlong mood sa Spanish at ginagamit ito upang pag-usapan ang desires, mga kagustuhan, wishes, mga hinangad, doubts, mga pagdududa, conjectures, mga hinala o haka-haka, emotions, mga damdamin, or possibilities, mga posibilidad. So again, ang subjunctive, hindi yan tense, ito ay mood. May mga tense under subjunctive mood, pero yung subjunctive in general, hindi yan tense. Ito ay mood. No? Hindi nito sinasabi kung kailan nangyari ang action, sinasabi ito kung paano tinitingnan ng speaker ang action o sitwasyon. So, dalawang sentence, pakita ko natin. Victoria estudia Espanyol. Itong Victoria estudia Espanyol, indicative mood yan. Bakit? Bakit siya indicative mood? Kasi mula sa pananaw na nagsasalita o ng speaker, truth niya yon, isang katotohanan. Kahit hindi totoo, kung para sa pananaw mo bilang speaker, totoo yung sinasabi mo, indicative mood yan. Ahora, second sentence, es posible que Victoria estudie Espanyol. So yung second verb, estudiar, naging subjunctive. Okay? So ibig sabihin nun, mula sa pananaw na nagsasalita or ng speaker, posibilidad lamang ito at maaaring totoo o hindi. Okay? O another example. Estoy seguro de que Victoria estudia español. So napansin ninyo, estoy seguro, present tense, de que Victoria estudia español. Yung estudia, normal conjugation lang siya ng estudiar, verdad? Ibig sabihin, indicative mood yan. Walang pagdududa yung speaker. Para sa kanya, totoo yung sinasabi niya. Kasi sabi nga niya, estoy seguro, I am sure. Ngayon, pag may duda na yung speaker, magiging subjunctive mood na siya. Magiging subjunctive yung second verb. Dudo que Victoria estudie Espanyol. So, pag ginamit mo na yung dudar, magduda, to doubt, for example, duda akong nag-aaral ng Espanyol si Victoria. So, ibig sabihin, pag hindi nakatotohanan yung sinasabi mo, pag may halong duda na, okay? Subjunctive na yon, yung mood. At maaapektuhan yung second verb. Okay, mamaya pag-aaralan natin yan. So, dudo que Victoria estudie Espanyol. Mali yung dudo que Victoria estudia Espanyol. So napansin niyo kung bakit medyo complicated yung topic? Kasi depende sa mood ng pangungusap, no? Kung magbabago yung second verb kapag may dalawang subject, no? Or hindi. Pag sure siya, pag indicative, walang pagbabago sa second verb pag may two subjects. Pero kapag may subjunctive mood na yung pangungusap mo, no? May magbabago dun sa conjugation ng second verb. Okay? So again, pansinin na paulit-ulit natin ginagamit yung parirala or yung phrase na mula sa pananaw ng speaker. Okay? Yun yung key para maintindihan mo yung indicative at subjunctive. Kasi dati ang thinking ko dito sa indicative at subjunctive no self-study ako, hindi naman tayo nag-aral sa Instituto Cervantes o yung OLA
O ala Spanish ba yun? Yung mga, yung mga school, wala tayong budget. So dati ang isip ko, pero nag-aaral ako, nagsa-self-study ako, yung indicative basta facts, totoo. Yung subjunctive, hindi totoo. Pero actually, hindi yun accurate. Yung indicative, ang ibig sabihin nun, naniniwala yung speaker o yung nagsasalita na totoo o yung sigurado yung sinasabi niya. Yung subjunctive, hindi siya sigurado. Hindi sigurado yung speaker or ipinahayag niya yung kanyang emotion, yung kanyang wish, yung opinion, or yung doubts niya o pagdududa. So for example, pag gusto kong sabihin sa Spanish, sigurado ako may pakpak ang mga tao. Ang mga tao ba may pakpak, Brad Moises? Oh, anong sagot? 'Di ba? Wala naman talagang pakpak ang mga tao. Pero kung para sa akin na speaker, totoo yung sinasabi ko, gagamitin ko ay indicative mood. Estoy seguro de que los seres humanos tienen alas. I am sure that human beings have wings. Oh. Alam nating mali na ang mga tao naman wala talagang pakpak. Pero, kung para sa speaker, totoo ang sinasabi niya, indicative ang gagamitin natin. So, tinapansin nyo, estoy seguro de que los seres humanos tienen. So, normal. Kasi kung subjunctive yan, magiging tengan, yung pautos. Pero pag-aaral natin yung conjugation ng subjunctive sa mga susunod na lesson, no? So, again, nagdedepende sa pananaw ng speaker. Naintindihan niyo po yung difference ng indicative mood, imperative mood, at subjunctive mood? Klaro po ba?